Ayan o. Vice President Sara Duterte net satisfaction rating, positive 29. Ito yung latest. Anong magagawa natin na tuwang-tuwa yung ating mga kababayan kay Sara Duterte kahit walang ginagawa? Satisfied. Sara habang 28% ang nagsabing hindi sila kontento. Katumbas ito ng net satisfaction rating na positive 29 na itinuturing ng SWS na moderate. May performance pala si Sara. Based daw yun sa... Pero tayo na hindi man na pinanganak kahapon lang. We were not born yesterday. Hindi maniniwala kasi ang ebidensya kitang-kita. Kaya wag tayong maniniwala dito sa mga pa-survey nila kasi yun ang intensyon niya. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan si Dante Maravillas. O yung SWS mga kababayan, Sayad Weather Station. Social Weather Station pala. May nilabas po na survey na ikakatuwa siyempre ng mga DDS. Ayan o. Vice President Sara Duterte net satisfaction rating, positive 29. Ito yung latest. Tumaas pa ng bahagya as compared sa net satisfaction rating niya noong November 2025, positive 28. Tumaas pa ng isang bahagdan. Positive 29 siya ngayon. Di ano ang ibig sabihin? Anong magagawa natin na tuwang-tuwa yung ating mga kababayan kay Sara Duterte kahit walang ginagawa? Satisfied. O di ba? Malinaw naman po na si Sara hindi man nagtatrabaho. Sino sa inyo ang pwedeng magkontestar? Ang pwedeng kumontra? Pwede siyempre yung mga DDS. Sasabihin nila, busy-busy si Sara Duterte. Tama din, busy si Sara sa pagbiyahe. Hindi pa pala umuwi. Nandun pa, mga kababayan sa Dahig. So, satisfied ang mga mamamayang Pilipino sa isang opisyal ng gobyerno, Vice Presidente, na wala mang ginagawa, kundi ang manira at magbiyahe. Wala na tayong magagawa kasi ganyan ang result ng Sayad Weather Station. Para niya Mr. Maravillas, yung mga natanong, baka may sayad baka mga kababayan nag-survey doon sa impyerno. But anyway, ibigay ko na lang sa inyo itong balitang to kasi wala man tayong magagawa kundi i-report sa inyo. Satisfaction rating ni BP Sara. Bagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte base sa survey ng social weather stations noong Marso. 1 point increase ito mula sa positive 28 net satisfaction rating ng Vice Presidente noong November 2025. Sa survey, 54% ng mga Pinoy ang satisfied sa performance ni BP Sara habang 28% ang nagsabing hindi sila kontento. Katumbas ito ng net satisfaction rating na positive 29 na itinuturing ng SWS na moderate. May performance pala si Sara. Based daw yun sa performance ni Sara. Ano ang yung performance, Mr. Maravillas, na hindi mo nagtatrabaho? Yun na nga po ang sinasabi natin. Yung taong hindi nagtatrabaho, may performance na ngayon. May performance rating. O di ba? Kaya lang siyempre, yung mga reactions ng mga tao, hindi man po makumbinsi. Basahin ko sa inyo yung mga reactions ng mga mamamayan, ng mga netizens. Kasi alam nila, hindi man nagtatrabaho si Sara. Ang ginagawa ni Sara, maglakwatsa pagkatapos manira. Yun man lang. Ito yung mga reactions ng mga netizens. Sabi ni Helga Arnold, saan ba ang survey na yan? Paano kami makakasagot? Halos lahat dito, sinusumpa na yan. Sabi ni Olita Soriano, super fake news. Sabi ni Cyril Casabuana Oreca, negative 15 is crazy. Hindi sila naniniwala doon sa negative 15 na net satisfaction ratings ng ating Pangulo. Aware yung ating mga mamamayang Pilipino
kung sino yung official na nagtatrabaho. Ang nagtatrabaho yung ating Pangulo, pero negative 15 yung performance rating. Kung sino yung may performance, siya yung may negative 15 na ratings. Yung di nagtatrabaho, positive 29. Paano ka maniniwala? Talaga niya pinunduan ng China siguro. Malamang yung nagkomisyon nito mga kababayan. Hindi man nila sinasabi kung sino yung nagkomisyon. Malinaw na mind conditioning mga kababayan ng mga vested interest para i-influensya yung impeachment laban kay Sara Duterte. Naintindihan ninyo? Yan ang intensyon nito. Kaya sunod-sunod ang pagpapalabas nila ng survey. So gusto nilang palabasin mga kababayan na si Sara mataas yung approval ratings niya, performance ratings, kahit hindi man po totoo, para impluensyahan yung desisyon ng mga senador. Ganyan lang ito mga kababayan. Kanya-kanyang diskarte, paano malusutan. Pero tayo na hindi man na pinanganak kahapon lang. We were not born yesterday. Hindi maniniwala kasi ang ebidensya kitang-kita. Kaya wag tayong maniniwala dito sa mga pa-survey nila kasi yun ang intensyon yan. Ang daming mga naglalaro sa likod nitong mga controversy ito mga kababayan. Sabi ni John Miranda, lumang diskarte na yan, pinagagawa ninyo si Trinidad Mark na napamura. Pagala-gala lang yan, ganyan mga Pinoy. Ganyan na niya kabobo mga Pinoy. Pagala-gala lang. Si JP Kilayko, magkano suhol? Sabi ni Logibina si Manny Lebron, pagtanda pasok sa survey, what the heck? Mga bayaran. Sabi ni William De La Peña, mas dumami pa pala yung tanga at ingot. Wala nang maniwala sa pa-survey po kasi sa tingin ng ating mga mamamayang Pilipino, lahat ito pinupunduhan. Hanap buhay. Na nangyayaan niya Mr. Maravilla, sirang-sira na yung mga survey firms ngayon. Bala sila sa buhay nila. Ang survey silang mag-survey mga kababayan. Nakita naman po ninyo yung result ng eleksyon. Kung sino yung mga nasa outside Magic 12 na mga senador, sila yung nanalo. Ito naman, survey ito ng Pulse Asia. False Asia. Mataas pa rin yung ratings ni Sara Duterte. 2028 Presidential Preference Regional Breakdown. Sabi dito. Vice President Sara Duterte. NCR 48%, Balance Luzon 33%, Visayas 50%, Mindanao 90%, 91%. Mayor Leni Robredo NCR 46%, Balance Luzon 55%, Visayas 46%, Mindanao 7%. Sabi dito, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa bagong 2028 Presidential Preference Survey na nilabas ng Pulse Asia Research Incorporated. Bahagya namang bumaba ang boto para kay Naga City Mayor Leni Robredo. Nakakuhang muli ng 51% ang vice, abang 41% ang alkalde na mas mababa kumpara sa 43% na nakuha ni Robredo nitong nakaraang survey. Puro mind conditioning mga kababayan. Unang-una si Leni Robredo, ayaw man tumakbo. Laging sinasama nila sa survey. Ayaw man magpresidente. Ilang beses na mga kababayan. Ang kandidato pa man lang po si Sara. Siya pa man lang mga kababayan yung nagdi-declare na interesado magpresidente. The rest, wala pa man kasi malayo pa mga kababayan. At sabi ko sa inyo, sigurado na pag natuloy yung trial at nakita yung ebidensya, sasadsad po, babaon ratings ni Sara Duterte. Kaya yung mga kaalyado ng mga Duterte senators, pilit nila mga kababayan na dinidelay at iniiba yung topic. Gumagawa sila ng ibang mga issue, controversy para mapag-usapan. Hindi yung impeachment kay Sara Duterte. Alam na natin ang intensyon nila. At lagi nating sinasabi mga kababayan na ang mga nangunguna sa survey, pag malayo pa ang eleksyon, talo, tulad ni Binay. Di ba? Talo.
Kaya hindi makumbinsi yung mga netizens. So, sabi ni Ben Fines, kahit may bahid ng katiwalian, iboboto pa rin ng mga matitinong kabataan. Sabi ni David Diaz Jr., False Asia Survey, bodol yarn. Sabi ni Romeo Perez, magkano? Sabi ni Ping Guerrero, gusto pala ng Mindanao, tamad. Sabi ni Efren Omisol, are you sure in Visayas? BP Sara most popular also in Visayas like Mindanao? Hindi makumbinsi yung mga netizens sa social media, mga kababayan, sa mga survey ng False Asia saka Sayad Weather Station. Kita na ninyo, ang ginagawa po ng mga survey firms, self-destruction. Naki-question tuloy yung kanilang credibility. Tama? Bahala sila sa buhay nila kung gusto nila ng ganyan na mga uri ng pakulo. Ayan man lang po mga kababayan yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.